marami na talagang Oo, kaso nga lang, distribute. ang iba, kakalungkot man na. Tinatamaan pa rin. Tinatamaan pa rin kasi. Yung protocol, ang problema siguro. Sa kanila, lahat naman stricto dapat. Kaso nga lang, yung iba na yung na-trend. Na-trend kasi ako bago kami nabigyan yan. Kasi ang kwento namin, hindi kami talaga farming. Matricycle driver kami. Talaga siya? Oo. Matricycle driver, tinamaan ng pandemic, nagtayo ng co-op. Ganun lang, ganun simula. Si Mau, si Municipal Agriculture Office, binigyan kami ng isang pares na native na biik. Nanganak, dumami, naglechon. Yun ang una naming business. Naging cooperative. Ako talagang may pakana ng co-op na yan. Presidente kasi ako that time ng pandemic. Oh, I see. Sabi ko, may nagbibigay sa akin ng yung isang pares na biik nga, native. Talang gabuling-git talaga yun. Ang sabi ko sa kanila, yung gusto sumama sa akin, samahan niyo ako, magambag tayo 10 piso kada araw. Parang butaw, dagdag butaw. May butaw kami sa tuda, nagbubutaw kami sa co-op. Pampakain ng baboy, ng bake namin. Oh, I see. 16 members. 16 lang simula. Yun, tuloy-tuloy. Malaki na ngayon? 50 na kami. Halo na, resident ng silang. Yun ang namin yun. Basta resident ng silang, pwede ka mag-business. Regardless kung anong estado sa buhay. Galing. Yun, yung project namin ngayon ay namimigay kami literal ng biik. As in bigay? As in bigay talaga, sir? Wow. Hindi kami nakahingin kapalit. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Asan yung barangay hall? Baka ito. Ito. Gusto mo tanong na lang natin. Sige. Saan po yung silang livestock agriculture co-op? 321 lit daw. 321. Doon pa po yan. Doon. 321 po. Diretso na po. Hindi ba yung papasok na yan? Dito po pala yan, Ma'am Benny. Ito po yung agri na original namin. Okay. Bali sa kanila po yun. Saan po daan? Sabi na muna. Saan po, ma'am? Paano pumunta doon? Ano ba ho ng nyo? May shooting ho kami sa kanya. Apo. Sabi mo doon sa ituro mo. Pagpasok ko yung kalihon na ho yan, yung kantong yan. Oh, yan. So doon pa ho? Yan, tulogiran nyo nga. Papunta dito. Oh. Puno ng papi na magandang Pagka nyo dyan, hindi kayo lalabas sa malaking kalsada, makikita nyo sa side na to, yung malaking building. May papasok namin yung sasakyan, hindi? May papasok. Ipapasok ko. Ay, yung linabasan ng motor? Yun. Wala pa kayong contact doon kayo, Wala? Meron ho. Pakitawagin nyo lang. Apo. Pare ko nakita ko sa TV, no? Apo. Lagi ko nanonood sa iyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, sa may Agribusiness pa. Thank you, sir. Lagi to ako farmer kasi ako. Apo. Anong pina-farm mo, sir? Wala kayo dyan. Anong pina-farm mo? Saging. Saging? Talaga, sir? Yung senyorita? Hindi, lakatan. Saan ka naglalakatan dito? Kala ko malaki ka pa rin sa lahat. Alam mo, laki-laki mong tao eh. Ganun ba? Laki-laki sa TV, pareho kasi laki-lahat tayo. Saan po yung farm mo, sir? Diyan. Pwede kitang i-feature. Luya, ayos ako, may luya ako. May luya ka. Oh, maluwang, mga tatlong Hektarya? Balag. May tatlong tinulada. Kailan ka mag-harvest? Eh hindi pa, pinapakiyaw ko pa eh, pinapanot, mura pa eh. Balikan kita. Eh, tingnan. Oo. Kunin ko number mo, sir. Kala ko talaga, ang laki mo. Kailan, sir? Kailan kita babalikan? Basta tawagan mo lang ako ha. Yung saging mo, kailan?
Eh, saging medyo may sakit eh. May sakit ngayon. May sakit sa saging. Hindi pwede, hindi magana yung saging. Pero yung luya, kumikita ka sa luya. Maganda luya. Maganda. Maganda naman. May maluwang luwang. Tapos kunwari pwede tayong magtanim para ipakita natin paano magtanim. O sige, oo. Sa harvest. Basta tawag mo lang ako. Oh, sige, Tawag mo sir. lang ako, ha? Mga kailan yan? Basta tawag mo ako. At ako'y busy pa. May nasla ako sa Kailan ka hindi pwede, hindi ka busy? Basta Mga ilang araw? next week. Next week, pwede next week. Pwede. Sir ha, thank you ha. Alam ko talaga, laki mo. Sir, thank you ha. Puntahan na lang namin dyan. Thank you po. Ano sabi? Dyan daw, may kalsada daw dyan. Tapos na may nakausap akong farmer na luya. Next week daw, pwede siya. Oo. Grabe, may basura pa sa gilid. East West Road. Ito yun, East West Road. Ano? Sabi? So wala pa tayong nakitang white na building? Kalsada na yan. Parang lamampas na. Babalik tayo. Ito na yung ano kasi. Ito yung... Dito. Baka yun naman. Yung... Okay, ma-test ngayon yung all-terrain. Mukhang ano nga, nag-work nga yung all-terrain ah. Ito may pineapple sila oh. Dito po si Sir Renan? Ah, okay. Tama. Diyan na. So papasok tayo sa loob. Oo, Arenil. Sir, Sir, good morning po. Sir Renan, buddy po. Ako, Kumusta po kayo? napapanood ko naman kayo. Thank you, sir. Sir, ano to? Project ng private Department of Agriculture, Inspire. ng silang. Ng Region 4A, RFO, ATI Calabarzon. Oh, I see. Kailangan namin magpalit. Kailangan Lahat, no? magpalit. Isa. 4. 4 kayo? Walang kumain ng baboy? Wala. Ngayon? Wala. Hindi kayo kumain? Sinabihan ko sila. Okay. Tara dito tayo sa office. Upo. Wow, ang daming ano, sir, ah. Wala na mo paglagyan. Wala na paglagyan. Kailangan mo alam, magdagdag ng lagayan. Ito pinaka-latest namin nung Thursday lang yung naibigay. Ano po ito, sir? Best implementer sa buong Pilipinas. Dyan, sa Inspire Project na yan. Ito po. Ito to, sir. Itong dalawa. Inspire. Sa co-op ito, sir. Silang Livestock Agriculture Cooperative. NLP ang nag-award sa amin yan, National Livestock Program. So, Swine Multiplier and Techno Demo Farm Project. I see. Large. Sabi mo ah. Sige. Base ka muna. Base muna kayo. Itong isa, ito yung grow out, yung mula sa nursery, papuntang patining, dito siya. Ang implementor niyan, RFO, Regional Field Office 4A. Regional Feed Office. Ito naman ay multiplier. Ang implementor naman yan ay Agricultural Training Institute. Okay. Parang dalawang ano to, institution. Dalawang Inspire na nakuha namin. Ano ang ibig sabihin ng Inspire, sir? Integrated National Swine, parang repopulation siya. Di ba? Ito yung repopulation project. Tinamaan ng ASF. ASF, opo. Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion.
Para dumami uli ang Apo. stock kasi nakakaubusan ng baboy ngayon. Yes po. Ang problema ito ay breeder. Breeder kami. Oo. Nagpro-produce kami ng F1. F1 yung propagate niya. Camboro, para specific. Kasi ang saw namin ay 1050 PIC. PIC. Ako. Tapos ang bore namin 1040. Produce niya ay Camboro 48. Kailangan magpalit ng bota? Hindi, tatanggal lang. Yung mga suot sa labas, huwag ipapasok sa loob. Oo. Meron naman dyan, provided. Andito yung mga bota. Papasok na ba tayo? Pasok na ba tayo, Dad? Abo, diretso na po. Yes. Napakaingay yung bababag yata. Marami na talagang Oo, kaso nga lang, distribute. ang iba, kakalungkot man na. Tinatamaan pa rin. Tinatamaan pa rin kasi. Yung protocol, ang problema siguro nila. Sa kanila, lahat naman stricto dapat. Kaso nga lang, yung iba na yung na-trend. Na-trend kasi ako bago kami nabigyan yan. Sila, wala pang training, nabigyan na. Yun, doon nakakaproblema. Dapat priority, training muna. Sariling sikap naman yung pagte-training ko. Ako talagang lumapit sa ATI, ATCPH kung pamilya. International Training Center ng Pigas Banri. Doon ako nahubog. Kasi ang kwento namin, hindi kami talaga farming. Mga-tricycle driver kami. Talaga sir? Oo. Mga-tricycle driver, tinamaan ng pandemic, nagtayo ng co-op. Ganun lang, ganun simula. Si Mau, si Municipal Agriculture Office, binigyan kami ng isang pares na native na biik. Nanganak, dumami, naglechon. Yun ang una naming business. Naging cooperative. So bali sir, kayo member ng co-op? Ako talagang may pakana ng co-op na yan. Presidente kasi ako nito that time ng pandemic. Oh, I see. Sabi ko, may nagbibigay sa akin ng yung isang pares na biik nga, native. Talang gabuling-git talaga yun. Ang sabi ko sa kanila, yung gusto sumama sa akin, samahan nyo ako, magambag tayo 10 piso kada araw. Parang butaw, dagdag butaw. May butaw kami sa tuda, nagbubutaw kami sa co-op. Pampakain ng baboy, ng bake namin. Oh, I see. 16 members. 16 lang simula. Yun, tuloy-tuloy. Malaki na ngayon? 50 na kami. Halo na. Resident ng silang. Yun ang namin yun. Basta resident ng silang, pwede ka Pwede. Regardless kung ano man ang estado sa buhay. Galing. Yun, yung project namin ngayon ay namimigay kami literal ng biik. As in bigay? As in bigay talaga, bigay sir? yan. Hindi kami nakahingin kapalit. Wow. Kung hindi kami namigay, meron na kami 3 milyon mula 2024 hanggang ngayon. 3 milyon na? Yung value ng baboy. No, value. Na pinamigay na namin. Ngayon, kami under ng kapatid program, yung Small Brother, Big Brother. Kami ngayon, Big Brother, binibigyan namin itong micro and small cooperative. Region 4A. Dapat pala, maging small brother na rin ako sa... Let's go! Sir Neil. Ito yung project ng RFO. Pakilala natin si Sir Neil Torres at andito po tayo sa Silang Livestock Agriculture Co. Livestock Agriculture Co-op. Sila sir, ang ganda ng kwento nyo. Sabi nyo dati kayo mga tricycle driver. Tricycle driver lang. Dahil kung wala pang pandemic, di namin maisip ito. Oo, mas maganda yung hanap buhay nyo ngayon kaysa ng tricycle driver. Mas andun pa naman ang iba namin member ng tricycle pipe, pero mayroon na silang sariling alaga ng kanila. Nababoy. Opo. Nabigay na namin. Dalawa na yung hanap buhay niya. Additional livelihood. Oo. Sir Neil, paano ba nag-umpisa nung... Pwede naman. Pwede naman. Actually, meron mo talagang music para hindi sila na-disturb, hindi sila na-stress. Pero sir, for the purposes of vlogging, pwede natin papatay muna saglit. Ayan. Ayan. So sir, paano ba nag-umpisa? Paano kayo nag-umpisa? Sino nagbigay sa iyo ng idea na magbaboy kayo at napunta kayo sa repopulation ng baboy? Noong una, pandemic time, presidente ng TODA, binigyan ako ng Municipal Agriculture Office namin ng isang pares na biik. Alam mo ba yung itim? Opo. Kung alam mo yung scratching, doon namin kinulong nung una.
Scratch. Isa ganun siya kaliit. Literal na maliit. Then nag-ano kami mga retasonyero. Nung lumaki na nag-ano kami retasonyero, yun una naman yung kulungan. 8x8 na. Ganun lang. Tapos, training lang ako sa ITCPH. Okay. Under ng ATI. Opo. Okay. International Training Center ng Pigas Banre. Oh, I see. Co-op na kami noon. Nag-training ako doon. That time, ang director noon ng LLP ay director ng ITCPH. Oh, I see. Nalaman nilang co-op ako. Oo. In-endorse ako sa RFO na mag-apply nga nitong project na to. Ito muna yung una. 2022 yun. Ito yung unang na-grant. Opo, Okay, pasok po tayo. So ito ay fattening na, sir. Fattening na. Okay, let's go, sir. By the way, sinunod po natin yung protocol kasi maigpit. Kasi syempre biosecurity kasi nga ang yung sakit until now andyan pa rin. So kailangan natin talaga magigpit sa biosecurity. Sige, sir. Ito mga pang-out na to. So, oversize na nga eh. Oversize na. So kailan nila kukunin to? Ibinibenta na namin, ginagawa namin na value adding. Kasi pag dumaan yan sa INT, mababa. So kayo ang magkakatay. Kina-slaughter na namin, kami na magbibenta. Kayo magbebenta. Mas malaki kita. Galing. Sino naman ang nag-encourage sa'yo na mag-co-op? Ikaw nagbuo, di ba? Ikaw yung presidente. Okay. Ang office niya, kung familiar kayo sa OMCD, yung Office of Municipal Cooperative Development Office. Okay. In-advise kami, pag mag-co-op na kayo, kasi nga, maraming grant ang co-op. Kasi nga, established siya. Yun. Nagtulong yan. OMCDO at saka yung MAU namin. Kasi ang MAU nagbigay sa amin ng BF. Libre po to. Ito ay 5.5 million project. Okay. Ng RFO. May building na siya. At saka unang stock ng BF. Page. Paano itong property? Sila rin? Hindi po. Sa amin ang lupa. Sa co-op? Opo. Sa co-op ang lupa. Wow. Nakabili ka agad ang co-op ng Hindi pa. lupa? Sa member namin itong lupa na to. I see. Sa member. Okay. So, kailan po kukunin itong mga baboy na to? Hanggang 3:30 kasi piyesta dito sa kabilang barangay namin. Kukunin lahat to? May lalabas na yan. Yung binibinta namin ng live dito ay mga direkta lang na ayaw namin ng IDT. Sobra talaga namang cost to produce kasi hindi ganun. 170 to 175 yung cost to produce. Tapos kukunin nila 170. Para namang Samantala, ang taas ng baboy sa market. Hindi naman nababa sa pagdating sa consumer, mahal din naman. Hindi kami nang bibenta, mas mura. Mas mura. Ayan. Direkta. Kaso nga lang may isa kaming board dito. So ito po, again, ito po ay fattening na. Ito yung isang project ng, ang tawag nyo, Inspired? Inspire. Opo. At least nakakita tayo ng mga magagandang project na initiative pala ng mga ng gobyerno. Ayan. Nandyan naman sila. Hindi lang naibibigay talaga sa individual. Hindi lang sir? Hindi niya kayang ibigay sa individual kasi kasi pag individual minsan napalpak talaga. Hindi napapalago. I see. And of course, kung co-op, syempre, depende pa rin sa management kung magagaling ang kagaya nyo, sir, di ba? Na-trend lang, sinanay lang. Ito yung isa naming board. Abay, nahalo kayong board dito? Opo. Ito yung 1040. 1040 ng PIC. From PIC to... Ang bili namin dati nung una ay 250. Burlit. Lang siya, nasa 80 kilos lang. Ngayon ay 290 na to. Wow. Ang laki. Mga ganun lang kalaki noon. Gaano ko 2 years old nakatanda? na siya. 2 years old na siya. Yung artificial na dami. Doon namin siya kinukuliktahan. So kayo ayan na yung natin, masasabing Camboro 48. Yan na yan. Ito na, patingin sir. Ito Built yung... Nakaisang landi na to. Ito. Isang to. Camboro 48. 48. Ito na po yung na-cross nyo, no, sir, no? Na-produce nyo na. So, ito na yung resulta ng breeding nila. Ito mga to, sir, ganun din? Fattening yan. Fattening yan. Mga castrated na lalaki yan. I see.
I see. Pag lalaki, castrate, kinakastrate namin. So ito, potential gagawin yung breeder ito. Opo. Nanay, gagawin Opo, yung gagawin nanay. na yan. Ito, gagawin nilang nanay. Ang halaga namin dito ay 34,000 yun. Yan. Yung ganyang kalaki. Or mas maliit pa dyan, mga 80 kilos. Kasi yan, mga nasa 130 na siya eh. Naka isang landi na. Dito, andito yung ano namin, dami. Patayin muna natin maugong eh. Okay. So dito tayo. Part pa rin ng fattening to. Mayroon kami dyan, ano din, mga gilt, mga dumalaga. Halo dyan. Kasi dyan namin sinisilik yung... Oo. Kasi may selection process ang ano namin dito. Yes po. So pag na-select na, doon nyo ililipat doon sa breeding. Opo. Ito, mga Kamburo 48 din yan. Ito. Maliliit pa. Opo. So gagawing din breeder to. O gagawing breeder din yan. Gagawing mga nanay. Siguro around mga 60 kilos na sila ngayon. So lahat ng matitira dito, automatic fattening na yon. Diretso na Castrated, reject na, kasi minsan may nare-reject eh. Pag hindi pumasa sa selection, reject siya. Paano kayo nagsiselect, sir? Pag yan sila nakahiga, doon kami nagsiselect. Kasi dapat ang DD ay pantay. I see. Kuwari, halimbawa ay 8 dito, 7 dito, Hindi. reject. Reject yun. Pero ang sabi naman ni PIC, as long as buhay yung DD, pwede. Tapos ang bulba, dapat yung ganyang hitsura niya. Pakita natin, sir. Opo. Huwag lang yung parang nakasahod. Kasi prone sa infection eh. Mayroon kasi ganon. Dito sa mga to, okay ang lahat ng bulba. Ayan, okay ito ang vulva nila. Opo. Dapat, anong itsura dapat ng tama, sir? Ganyan. Huwag lang yung mayroon kasi instance na parang nakasahod baga. Prone kasi sa infection yun. Kaya nire-reject namin yun. Tapos habang nalaki, doon namin nilalo yung kung walang sakit. Once na tinamaan ng sakit, reject agad. Reject agad. Opo. Okay. Yung kalusugan din, yung health, kailangan. Yun ang kailangan i-monitor. From after winning, i-monitor na yun. Ba't lahat to, malulusog lahat to? Napilian na siya. Napilian na. Opo. Na-reject na namin yan. Sa una, pag winning, nagre-reject na kami. Tapos, habang nalaki sila, bago mag-80 kilos yan, May marireject ulit. may pangalawa pang pag-select. Ito, sir. Ito yung mga castrated na lalaki to. Mga lalaki to. Opo. Pero dyan, ito yung bagong walay na, bagong lipat. So, ito automatic for fattening na to? Patining po yan. Pero dito, may ilan dyan na ilang babae tulad nun. Dito, meron pa rito. Yung katalikod ng babae yan. Itong mga to. Opo. So, iba-ibang batch sila, sir, Opo, ano? kakaibang batch yan. Ganun pala yan. So, out of, let's say, ang anak niya, ilan ba normally? Nag-average siguro yan 15 or 16. Kasi So, meron kaming minsan nag-18 to 20. Oh, okay. Ito. I see. Itong isa, papakita ko itong isa. Minsan kasi pag habang nalaki sila, may nalabas na ganyan, hair niya. Ayan, ito may Opo, ear niya. opo. Okay. Ano yan, bituka na lumabas. Oo. Yan, yan naman castrated na lalaki, pag yan babae, reject agad na yan. Wala na yan. Pero nalaki siya hanggang kahit kaya mag 100 kilos. Oh, I see. Pang slaughter lang talaga siya. So ito, ilang buwan itong mga to? Yan ay batch na magtatatlo to? pa lang. 3. Dito, yung pinanggalingan, Halos magkasunod lang sila. Week lang yan. weeks lang ang pagitan. Yung bandaron, yung pinanggalingan natin doon. Yan ay nasa 4 months old. 4 months na. Sir, out of, di ba, average of 15, 16, sabi mo, out of that, ilan dyan normally ang natitira na for breeding, ilan ang napupunta sa fattening? Ang sa breeding, 2 to 3% lang talaga. Pag talagang... So parang out of 15, isa lang, ganyan? Isa, dalawa lang. Oh, Kasi... okay. Ganun sa amin. Kasi pag backyard, iba namang backyard. Yes. Makita lang na okay.
Kasi nga, for repopulation ito, kaya kailangan maigpit. Sa yung genetics ang pinakamalaga. Kasi wag lang yung pag nakita maganda tayo, gagawin ng inay, wag. Oo. Kasi unpredicted pag hindi maganda ang genetics niya. Ibig sabihin, Sir Neil, nung binigyan kayo ng Mau, ng Black Pig, wala pa kami wala kayo idea? Wala kang alam sa baboy? Wala pa. Pero ngayon, expert ka na. Natanggap kami ng OJTs dito, training. Mamaya-maya andito mga bata estudyante? dito. Opo. Yung mga taga-Bicol nakakarating dito para mag-OJT. Galing. Nakakatulong din yon sa manpower. Manpower. Pag andito sila, 1 month silang titigil dito eh. May isa ngayong bago, yung Batangas State University. Nag-a-apply sa amin mag-OJT. Ano na kami, isang si Biswa, yung Central Bicol State University of Agriculture, Laguna State Polytechnic University, itong Batangas State University ang bago ngayon. Dito tayo sa bila. Apo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.